May mga teacher, may mga pastor na malabo yung pagtuturo nila tungkol sa faith. Dati po nagbiyahe ako galing ng Sagada. Nagbakasyon kami doon ng ilang araw. Tapos nung pababa na kami galing Sagada papuntang Baguio, medyo kinabahan ako sa kalsada. Dahil maulap yung kalsada at yung daanan doon ay pasigsag. Sino man sa inyo nakarating ng Sagada, malalaman niyo na yung mahirap yung kalsada doon. Kung bababa kang Sagada papuntang Baguio, napakasigsag. At pero nung ano na yon, nung pauwi na kami nung hapon na yon, lalong mahirap dahil maulap nga, foggy. Hindi mo makita yung daan. At nagugulat ako sa mga sanay magbiyahe doon, mga nagbibiyahe ng gulay. Ang bilis pa rin nila magpatakbo. So, Wow. kumbaga sanay na sanay sila sa kalsada na kahit mahirap yung daan, kahit hindi mo makita yung daan, alam na alam nila. Anyway, yung gusto ko po sabihin tungkol dito ay kung minsan yung mga bagay tungkol sa ating kaligtasan parang gano'n. Parang mahirap makita yung daan. May mga salita tungkol sa salvation na mahirap intindihin. Halimbawa, by grace are you saved through faith. Ano yung grace? Medyo mahirap intindihin yun. Ano yung faith? Nung nakaraang Lunes, diniscuss natin dito kung ano yung grace. Yun ang diniscuss ni Pastor Adonis, what is grace, and I was really blessed by his message. At ngayon po, ang i-discuss natin naman is what is faith? Where does faith come from? And I realize na maraming tao medyo hindi maayos ang pagkakaunawa sa salitang faith. Gusto ko pong mag-play ng isang video. Please listen. My brothers and sisters, the foundation of salvation is obedience. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Here comes your part and mine. That whosoever believes. Who told us to believe? God. Now let's read the verse again. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever say, that whosoever obeys. That whosoever obeys. Finish the verse now. Should not perish, but have everlasting life. Whosoever obeys. In your religious life, obey God. In your business life, obey God. In your romantic life, obey God. In your church life, obey God. In your educational life, obey God. In your recreational life, obey God. You name the aspect of life. In every aspect of your life, finish my words, obey God. Because obedience is not only the foundation of salvation, obedience is the foundation of a blessed life. So what do you think of the video? That's heretical. Ibinigay ko po yung video na yun. Yes po, I agree with you. It's heretical. Hindi para tularan, kundi para maging aware tayo na may mga tao, may mga teacher, may mga pastor na malabo yung pagtuturo nila tungkol sa faith. Kagaya ng kalsada galing Sagada papuntang Baguio, mahirap na yung daan, naging maulap pa, naging foggy pa. So yung kaligtasan po, kumbaga ay na-obscure dahil sa mga ganitong turo. Sa message pa lang nung pastor na yun, that was Pastor Randy Skid, and he's an Adventist. But I really believe na hindi na siya dapat nagtuturo. Kasi he is corrupting the gospel. Imagine, even John 3:16, he corrupted John 3:16, binago niya yung word na obey. Believe, ginawa niyang kabaliktad, ginawa niyang obey. That's a very great violence to the word of God na ginagawa niya doon.
And also, it expresses a misunderstanding of faith. Yung faith para sa kanya is obedience. All you have to do to believe is obey. Obey. So lahat ang faith ay obey. Gusto ko po sa inyo sabihin, sana maintindihan natin ngayong gabi kung ano talaga yung faith. Where does faith come from? What is faith? Ano nga ba ang faith? And I tell you plainly, hindi po siya obedience. Sa aking definition, sa aking personal definition, faith is a connection with Jesus. Yun lang po. When you are connected with Jesus, you have faith. Gusto ko pong basahin natin ulit yung ating base na text para sa pag-aaral na ito. And I think we can have a complete theology about faith based on this text. Psalm chapter 86 verses 1 hanggang 4 po ang babasahin ko. Sabi po doon, "Hear me, O Lord, and answer me, for I am poor and needy." Yun po yung unang mga words na gusto kong bigyan pansin natin. I am poor and needy. Yung pagiging poor at saka needy po, yun ang kalagayan ng isang taong may faith. Ulitin ko ha, yung pagiging poor and needy, yun ang kalagayan ng isang taong may faith. Faith comes from a position of need. Kung wala kang need, wala kang faith. Ulitin ko po kung wala kang need, wala kang faith. May kwento po sa New Testament na may 4 na magkakaibigan na binubuhat nila yung higaan ng isang kaibigan nila na paralitiko. Gusto nilang ilapit kay Jesus, kaya lang puno na yung bahay, hindi sila makapasok. Ang ginawa nila, umakyat sila sa hagdanan, pumunta sila sa bubong. Ganoon po kasi mga bahay doon sa Israel, may hagdanan papunta sa bubong. At doon sa bubong, tinanggal nila yung isang bahagi ng bubong. Hindi po nila kinakailangan ng sinsil o martilyo o anumang may mabigat na pampukpok para tanggalin yung bahagi na yun. Kasi yung bubong doon ay mga panel lang. Parang mga, imagine natin na plywood. Tinanggal nila yung isang bahaging ganon. At doon nila ibinaba yung kaibigan nila. At bumagsak, ibinaba nila doon sa harapan ni Jesus sa pinakagitna ng kwarto mismo. At mababasa natin yung kwento na iyon sa Luke chapter 5 at gusto kong basahin yung mga salita ni Jesus. Ano ba ang sinabi ni Jesus tungkol dito sa nito? Sabi niya sa verse 20, Luke chapter 5 verse 20. Ito po, actually hindi sabi ni Jesus Sabi doon, when Jesus saw their faith. Sino po yung may faith sa kwento? Yung 4 ng magkakaibigan ang nakita niya na may faith. At sinabi niya doon sa paralitiko, friend, your sins are forgiven. So, ni-recognize ni Jesus yung pananampalataya, hindi nga ng paralitiko kundi yung pananampalataya ng 4 na magkakaibigan na nagbaba doon sa kaibigan nila. Tapos i-compare natin sa mga Pharisees kasi may mga Pariseo doon, verse 21. The Pharisees and teachers of the law began thinking to themselves, who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone? I-compare po natin yung mga Pharisee doon sa 4 na magkakaibigan. Yung 4 na magkakaibigan, sinabi ni Jesus may faith sila. Yung mga Pharisees, ipinapakita nila na wala silang faith kay Jesus. Anong kaibahan ng mga 4 na magkakaibigan at yung mga Pharisees? Yung 4 na magkakaibigan po, meron silang need. Bakit nila ibinaba yung kaibigan nila? Kasi kailangan nila na matulungan yung kaibigan nila na mapagaling. Yung mga Pharisees, bakit wala silang faith? Dahil hindi nila kailangan. Ang tingin nila sa sarili nila, they are holy. Ang tingin nila kay Jesus, masamang tao. Kasi nagpapatawad siya ng kasalanan, hindi naman siya Diyos. Yun ang tingin nila kay Jesus. So, yun po ang faith. At yun ang sinasabi ng verse ng Psalm 86, I am poor and needy. Yun po ang kinakailangan natin sabihin para tayo magkaroon ng faith. Kung hindi kayo poor, kung hindi kayo needy, sinasabi ko po sa inyo, wala kayong faith. We need to be poor and needy para magkaroon tayo ng faith.
yun po yung ano yun yung sinasabi rin ng Romans chapter 5 verse 20. The law was brought in so that trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more. Ano yung sabihin ng verse na yun? Dumating daw yung law, dinagdag yung law para mag-increase yung sin. Ibig sabihin po nito, yung ating sense ng ating magiging sinfulness, pagiging makasalanan. Pag nag-increase yung ating sense ng pagiging makasalanan, pag naisip natin, napaka-makasalanan ko, napakasama akong tao, kailangan ko ng grace. I am a sinner, I need grace. Doon lamang po tayo nagkakaroon ng faith. Kaya nga, ang ganda ng salita ni Paul dito, sabi niya, where sin increased, habang nag increase yung ating sense na pagiging makasalanan natin, habang sinasabi natin, ang laki talaga ng kasalanan ko, doon tayo nagiging palapit ng palapit kay Jesus. Gusto ko po sabihin sa inyo habang lumalapit tayo kay Jesus, lumalaki yung sense ng ating pagiging makasalanan dahil nakikita natin yung kabanalan ni Jesus. Kahit yung tingin ng ibang tao sa atin, napakabait na natin. Hindi tayo nagmumura, wala tayong ginagawang masama. Pero yung tingin natin sa sarili natin, makasalanan pa rin. Kapag dumating po tayo sa lugar na ang tingin natin, nasusunod na natin yung utos, okay na tayo, sabihin ko po sa inyo tapat, wala po tayong faith. Dahil ang faith nanggagaling sa lugar na nangangailangan ka. Faith comes from a place of need. Kapag may sakit ka, kapag may pangangailangan ka, kapag naghihirap ka sa buhay, doon ka nagkakaroon ng pananampalataya. Kapag masaya ang buhay mo, wala kang pangangailangan, sabihin ko po sa inyo tapat, wala tayong faith. So yun po yung unang fact, yun yung unang katotohanan tungkol sa faith. Faith comes from a place of need. Sinabi ni David dito sa awit, I am poor and needy. Kaya meron siyang faith. Kapag hindi natin sinasabi, kawawa naman ako, I need healing, I need grace, I need forgiveness. Kapag hindi natin sinasabi yun, wala po tayong faith. Because faith comes from a place of need. Okay po, kapag wala kayong need, wala kayong faith. Kagaya ng mga Pharisees, wala silang need. They saw themselves as holy. Tingin sa sarili nila, banal na sila. Kasi nasisunod nila yung utos Wala po silang faith. Okay, number 2. Sabi po dito, you are my God. Psalm 86 verse 2. You are my God. Have mercy on me, Lord, for I call to you all day long. Ang faith po ay merong time. Ano yung time ng faith? Ano po yung sabi ng verse? All day long. Ang faith po, kapag hindi buong araw, hindi po faith yan. Halimbawa, kapag nag-alas 8 na ng papasok ka na sa trabaho, iiwan mo na yung faith mo. Tapos habang nasa trabaho ka, iniwan mo yung faith mo. Ay hindi pwede po, hindi faith yun. Kailangan ng faith all day long, kailangan tuloy-tuloy, kailangan continuous ang faith natin. Hindi pwedeng, magtatrabaho muna ako faith, diyan ka muna, babalikan na lang kita mamaya alas 5 kapag tapos na yung trabaho ko. Ay hindi po ganun ang faith, hindi iniiwan ang faith. Halimbawa, yung trabaho mo medyo labag-sab, medyo may binabiolate yung trabaho mo, kinakailangan magsinungaling, o kinakailangan mong may gawang hindi maganda sa trabaho dahil sinasabi mo sa faith mo, faith, diyan ka muna kikita muna ako ng pera. Okay? So hindi rin po pwede na may mga panahon na iiwan natin ng faith. Halimbawa, mag-a-abroad ka. Dito sa Pilipinas, napaka-faithful mo. Tapos sabi mo sa sarili mo, kailangan kong mag-abroad kasi kinakailangan kong kumita. Kaya yung faith mo sa Pilipinas, iiwan mo muna tapos mag-a-abroad ka muna. Sabi sa sarili mo, balikan ko na lang yung faith ko kapag nakauwi na ako galing sa abroad. Hindi ko po sinasabi na lahat ng nasa abroad ay walang faith. In fact, may kasama tayo si Brother Mike nasa abroad. Hindi ko po sinasabi yon. You can have faith maski sa ibang bansa, maski sa Saudi, maski lugar ng mga Muslim yun. You still can have faith. In fact, napakaraming Kristiyano. And testimony dyan si Brother Mike. Napakaraming Christian sa abroad. So, hindi po kailangan na iiwan natin ang faith. Inuulit ko po, ang faith
ay merong time. Ang faith ay all day long, tuloy-tuloy. Kaya nga sabi ni Pablo sa Pilipos, rejoice in the Lord. Kailan? Always. And again, I say rejoice. Yun po ang time ng faith. Always. Kaya sinabi din ni Pablo, pray continuously. Kapag hindi po tuloy-tuloy yung ating prayer, kapag meron tayong break sa faith natin, hindi po tunay na faith yan. For faith to be true, kinakailangan na always po yan. There is only one time in the Bible, and that is today at saka always. Today and always. So hindi mo pwede sabihin, narinig mo yung salita ng Diyos ngayon, sabi mo, bukas ko na lang iano yung aking faith. Hindi po. Walang time sa Bible na tomorrow. The time in the Bible is always today, and it is always tuloy-tuloy. Okay. So that is the second thing about faith. Faith comes from a place of need, and faith, to be true, needs to be continuous. It needs to be all day long. Hindi pwedeng may break ang faith. Kapag binibreak po ninyo yung faith ninyo, for some time iniiwan nyo, that is not true faith. And the last thing that I would like to say comes from verse 4. Sabi po doon, bring joy to your servant, Lord, for I put my trust, ano yung words susunod? In you. Ang faith po ay merong object. Ibig sabihin, ang pananampalataya may kinakabitan. Kanino nakakabit? Kay Christ. Yung in you doon is si Christ. So ang faith po natin, para maging faith, kinakailangan nakakabit kay Christ. Yung iba, ang tingin nila sa sarili, ang tingin nila sa faith, nagsisimba ako, may faith ako. Hindi po. That is not faith. When you go to church, that is not faith. Kinakailangan you go to church to meet Christ. Yun ang faith. Kapag nakakabit kay Christ, I pray, may faith ako. Hindi po. Kinakailangan I pray to Christ. Kapag nakakabit si Christ sa prayer, doon lang yung nagiging prayer of faith. Kasi kung minsan sa tingin natin yung ginagawa natin, yun na ang faith eh. We pray, we go to church, we do good works, namimigay tayo sa mahirap, nagsiservice tayo sa church. We think that that is faith. Unless na yung object ng faith natin ay si Christ. Unless na nakakabit kay Christ yan, hindi yan faith. Unless we go to church to meet with Christ, to be with Christ, doon lang nagiging faith. Unless na nagpe-pray tayo kay Christ, doon lang yung nagiging faith. Unless na si Christ yung dahilan kung bakit tumutulong tayo sa mahihirap, doon lang yung nagiging faith. Marami naman tumutulong sa mahihirap. Mga politiko, tumutulong sila sa mahihirap. But is that faith? Ang marami doon tumutulong na sa mahihirap kasi para lang maiboto sila. That is not faith po. Kinakailangan po na yung object ng faith natin is Christ. Kaya nga sinabi ko sa sa first part ng ating message, faith is a connection with Christ. Kinakailangan po na si Christ ang object ng faith natin. Yung mga Hudyo, meron silang ibang object ng faith nila. Ano yung object ng faith ng mga Hudyo? Saan nakakabit yung faith ng mga Hudyo? Basahin ko po dito sa Acts chapter 21 verse 20. Ito actually hindi na ito mga Hudyo, kundi mga Hudyo na naging Kristiyano. Sabi sa verse 20, when they heard this, they praised God. Okay, ito po ay yung si Pablo nang dumating siya sa Jerusalem. Then they said to Paul, you see, brother, how many thousands of Jews have believed, and all of them are zealous for the law. So itong tao, sinasabihan si Pablo, kasi merong hindi magandang reputasyon si Pablo doon sa Jerusalem eh. Ito po sabihin kong context ito, no? Maraming Kristiyano sa Jerusalem noon na hindi nila gusto si Paul. Kasi nababalitaan nila na tinuturo ni Pablo na hindi na kinakailangan magpatuloy yung mga Hudyo kapag Kristiyano na. Well, mali po yun, misinformation yun. Hindi tinuturo ni Pablo na yung mga Hudyo na naging Kristiyano hindi na kinakailangan magpatuloy. Ang tinuturo ni Pablo, yung mga hentil
na naging Kristiyano, hindi na kailangan magpatuli. Pero kung Hudyo ka, kailangan mong magpatuli. Kaya may misinformation yung mga Hudyo tungkol kay Pablo. Anyway, ngayon nandito po si Pablo at sinabihan siya ng isang Hudyo na naging Kristiyano. You see, brother, many thousands of Jews have believed. Ang dami-daming Hudyo na naniwala, sabi niya. Kaya lang, anong problema ng mga Hudyo na naging Kristiyano? All of them are zealous for what? For the law. Yung kautusan pa rin ang sentro ng pananampalataya. Maski Kristiyano na, etong mga Hudyo na naging Kristiyano, yung kautusan pa rin ang sentro ng kanilang faith. Yung object ng faith nila, andun pa rin sa kautusan. Ang gusto pong ituro ni Pablo ay yung ating faith ay ikabit natin kay Kristo. Dapat si Kristo ang object ng ating faith. At yun din po yung sinasabi ng ating verse dito sa Psalms. Basahin ko ulit yung napakahalagang verse ng Psalms na ito. Psalms 86, and we are now in verse 4. Bring joy to your servant, Lord, for I put my trust in you. Ang pagtitiwala natin ay kay Kristo dapat. Isa pang verse po na nagpapakita ng maling pagtitiwala sa Romans chapter 2 verse 17. Ito po tungkol na naman sa mga Hudyo. Now you, if you call yourself a Jew, if you rely, yung salitang rely, parang pagtitiwala din yan, umaasa ka on the law and boast in God. So ito naman problema ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo kasi nagre-rely sila, nagtitiwala sila sa kautusan. Iniisip nila, yung pagsunod nila sa utos, yun ang kanilang kaligtasan. Kaya ang pagtitiwala nila nasa kanilang pagsunod. Mga kapatid, hindi po tayo niligtas ng ating pagsunod. Hindi tayo pwede magtiwala sa pagsunod natin. Ang tiwala natin kinakailangan na kay Kristo. Sabi nga ng ating verse, for I put my trust in you. Ilagay natin yung ating tiwala kay Kristo. Siya ang nagbibigay ng ating pagkain araw-araw. Sa Kanya nagbumula yung lahat ng kinikita natin. Yung kapatawaran ng kasalanan natin, sa Kanya nang gagaling. Hindi tayo mapapabanal ng pagsisimba natin, ng paglilingkod natin sa church, ng kahit anong posisyon niya, kahit elder pa yan, tayo magiging banal dyan. Ang kapatawaran, ang kabanalan nang gagaling lamang kay Kristo. Kaya sa Kanya natin ikabit yung ating faith. So what have we learned today about faith? Number 1, faith comes from a place of need. Nanggagaling ang faith kapag meron kang pangangailangan. Kapag wala kang pangangailangan sa buhay, wala kang faith. Ang number 1 na pangangailangan natin para sa kabanalan, para sa kapatawaran ng Diyos dahil makasalanan tayo. Kung ang tingin natin sa sarili natin, hindi tayo makasalanan. Kung ang tingin natin sa sarili natin, okay tayo, mabait tayo, nakakasunod tayo sa utos, wala pong faith yun. Faith comes from a place of need. Number 2, faith has a time. Merong oras ang faith. At ano po yung oras ng faith? All day long. Kailangan tuloy-tuloy. Hindi pwedeng may putol yung faith natin. May oras na napuputol yung faith natin. Hindi po pwede yun. That is not faith. Faith needs to be continuous. Faith needs to be every day. Faith needs to be always to be faith. Para maging totoo yung faith, dapat po tuloy-tuloy yan. And number 3, faith has an object. May kinakabitan ng faith. Nakakabit dapat yung faith natin kay Christ. Our trust, our reliance must be on Jesus, not on our obedience, not on the law, kagaya ng ginagawa ng mga Hudyo. Sa law nila dinudugtong yung kanilang faith. Sinasabi nila, masusunod ko yung law, kaya may faith ako. Hindi po. Kinakailangan yung faith natin nakakabit kay Kristo. We are saying, I have faith because I am connected with Jesus. And that is, sana po nakatulong sa inyo na maging mas malinaw kung ano ang faith.